niyan in magtrabaho laban sa graft and corruption. Pag may na-dismiss, i-dismiss. Pag may na-file, ipa-file. Ngayon lang naman kasi ako nakakita ng ombudsman, araw-araw gusto yung mukha niya nasa media Si politiko, kaya nga hindi dapat politiko dyan. Si Martires naman, justice yan ng Korte Suprema. Naging justice yan ng Sandigang Bayan. Ibig sabihin, meron siyang judicial temperament. Ano ang judicial temperament? Hindi po Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Bigla-biglaan yan. Okay? Yung mga nakaraang araw, may mga nanalo na. Kaya lang, merong mga mini-message kayo ni Ann Harot, hindi nyo naman sinasagot kung ano ang GCash ninyo. Sagutin ninyo. Kasi kung hindi nyo sasagutin, abay, pamimigay na lamang po namin na yung ibang premyo sa ibang tao. Di ba? Okay? So, sagot ko kayo kasi sayang naman 500 din yan. Na alam ko yung iba sa inyo madami kayong pera kaya ayaw ninyo yung 500. Pero kayo din, sayang din yan, di ba? Pwede marami pa rin ako, kuwari may 500 dyan. Aanuin ko pa rin yan, gugustuhin ko pa rin yan, pandagdag din yan, di ba? I mean, marami tayong pwedeng magawa dyan sa 500 na yan. So, sana po, sumagot po kayo kay Ann Harot para naman maibigay sa inyo yung 500 pesos ninyo. Sayang po. At ito po yung nanalo. Grabe naman yung pangalan nito. Parang hindi na ata kailangan. Ito yung nanalo kahapon. Ay, kagabi, yung meron tayo nilabas na video. Ito yung nanalo. Pangalan niya, Christian Dior Alulod. Alulod? Christian. Hindi, seryoso to Yung mga nakakuha ng mga sagot kahapon, yung tanong natin, sino yung congressman na artista na tila ino-operate para pantapal kay Martin. O, di ba? O. Si Christian Alulod. O. Kahit hindi totoo yung pangalan mo, walang problema. As long as ibigay mo yung GCash number mo, kung gusto mo i-private mo kay Ann Harot, papadalang kita ng 500. Okay? Pangalawang nanalo, si Zenaida Silva. O, yung palakpakan. Kahit OFW kayo, pwede kayo sumali dito. At pag sumali kayong OFW kayo dito, malay nyo, yung mga kamag-anak ninyo, pag nanalo kayo, pa-GCash yun sa kamag-anak nyo, walang problema yan. Okay din yan. Acceptable yan. At ang huli, si Sugod TV. O yun, palakpakan. Si Sugod TV. Ayan, si Sugod TV. Ngayon na natin bigyan si Sugod TV para maganda kasi binigay na daw niya yung number niya dito, sabi ni Ann Harot bigyan na natin ngayon. Ngayon, bigyan na natin sa video mismo. I-GCash na natin 500. Para naman nakakatuwa, di ba? Nakakagana. Alam mo, ginagawa natin ito. Kasi sabi ko nga, gusto ko makatulong kahit papaano. Pero yung maliit lang kasi hindi naman po ako mayaman. Katulad ng mga nepo babies dyan. Diba? Yung mga jowa ng mga congressman. Hindi naman po ako ganun kayaman. Ako po ay simpleng mamamayan lang na may konting ma-share. Ika nga. Wait lang titingnan ko lang baka mamaya kung kanino ko ma-send itong number na 500 na to, sayang din. Baka mamaya number lang pala ni Ann Harot to, animal to si Ann Harot ayan, sadali. Parang mali parang number ni Ann Harot to Ann Harot pati ba naman ikaw corrupt din? Ayan. Anong pangalan niya? Ayun. Ayan. Sesend na natin. Ayun. Di ba? Ayan. Meron na. Takpan lang natin kasi baka mamaya mahirap na pagka isinin natin dito sa inyo, ipakikita ko sa inyo. Para sa tatakpan ko lang yung pangalan. Kasi baka mamaya isend ko yung 500 yung kanyang number. Baka mamaya yung panalo niya
Humingi pa kayo ng balato eh. Huwag naman ganun. Kawawa naman yun. Si Kuya, 500. Ay po, tangin na 5. Mali. Munti ka na yun, munti ka na yun. Andali. Mali yun na ibigay ko kay Anharot. Buti na lang, ha? Munti ka na yun, ha? Sandali. Ba't ganun? Labo nun, ha? Yun. Nakala ko 5,000 yun na ipadala ko. Shit. Di na yun magpapakita sa atin. Wait lang. Ang gulo kasi ito ni Anharot, eh. Di ba? Yan, oh. Yan. Ayan. Buti hindi ko na yun, ha. Muntikan na tayo dun. Ayan. Okay. So, ayan na po. Napadala na po natin kay Sugod TV. Sugod TV, i-check mo na lang kung nandyan na yung iyong GCash. Baka mamaya kasi niloloko lang ako ni Anharot. Hindi pala siya itong GCash na to. Joke lang. May tiwala tayo dyan kay Anharot. Napaka, bait niyan. At makulit. Hindi, kasi nung nakasama natin yan sa Amsterdam, ang kulit-kulit niyan. As in, akala ko matangkad siya. Yung pala, maliit na tao lang pala ito si Anharot, ha. Pero at least, napakabait na tao niyan. Minsan lang, sobra mang harot. Biro lang. Ay, mabait naman po yan sa personal. Yung harot-harot niya, dito lang naman yan sa Okay? Ayan. Naknanuto siya. Ang daming alam nitong to, ha. Oy. Mamaya na nga. Sige, basta mamaya, ha. May tatanong tayo uli, ha. Pakinggan natin si Senator Marcoleta. Eto, pasok. Pwedeng magtanong ng paiba naman. Mr. Chair. Mr. Chair. Tanungin sana ang ating secretary. Kasi noong September 11, 2025. Alam mo, gusto ko na makilala yung si Mr. Chair na yan. Mukha bang upuan yan? Kayo po ay nag-file ng criminal complaints doon sa 20 opisyales ng DPWH, DEO, First District ng Bulacan. Tama po. At noong September 19, 2025, sa order po ng ating then acting Ombudsman Dante Vargas, 16 of them were placed under suspension. Ano po ang status ngayon ng mga yun? Mr. Chairman, yung pong 16 na yon, suspendido pa din, but we have already initiated dismissal proceedings dun po sa gabing 6. Yung po kasing 4, na-dismiss na po yon. Si Alcantara, si 20 po kasi yung opisyalis na yon, no? Na nakasuhan sa unang kasong final natin before the Ombudsman for the First District of Bulacan. Yung pong 4, si Alcantara, Hernandez, Mendoza, Duya ay dalawang Mendoza, Alcantara and Hernandez ay na dismiss na po. Yung pong 16 ay suspended pero ongoing na po ang kanilang dismissal proceedings under civil service rules. Kaya ko po tinanong yun, Mr. Chair. Noon po kasing September 17, 2025, the acting Ombudsman Dante Vargas issued an office order na ang nangyari po, lahat po ng criminal or administrative complaints that were filed within 10 days prior to that order, meaning to say, magsisimula ng September 7 to 16, mawawala yung docket number. Ang epekto po noon, dalawa po ang epekto. Halimbawa po, yung acting ombudsman, yung pinagdududahan nating lahat nung time na magdidesisyon na. Kasi tinatanong kung, di ba, bawal na may kaso. Sabi nga ni Senator Amy, pinaparinggan niya yung acting ombudsman na yon, wag mo nang ipilit. Nag-issue pala ng buburahin daw yung mga isinampa ng kaso starting yung date na sinabi ni Marcoleta until the 16th.
of September. Kaya niya tinatanong etong si Vince Dizon kung yung bang nakasuhan at that time natanggalan din ba ng docket number o etong particular lang na si Rimulya. Kasi dahil nga walang docket number, tinawag tuloy na cleared si Rimulya. Yun ang sinasabi ni Marcoleta dito. Walang kinaugnayan si Secretary Bison dito tama, si Vince Dizon. Wala ko siyang kinaugnayan. Ang sinasabi, kung nagsampa kayo ng kaso during that time, tapos may nagsampa rin ng kaso kay Rimulya, bakit si Rimulya lang ang natanggalan ng docket number? Yun ang tinatanong niya. Yun ang sinasabi niya, pino-point out niya. Yung September 15, 2025, wala pong connection ng DPWH dito. Kaya ko lang nabanggit yung September 15, 2025 complaint. Ito po'y kasali doon sa 10 days na inalisan po ng docket number prior to September 17. Yan. So, ang epekto po ng September 15, 2025, ito po yung pinail ni Acting Mayor Baste Duterte. So dahil naalisan po ng docket number yung final niya, dahil na-cover po ng office order, yung pong ombudsman natin nakaligtas. Yun, patay tayo dyan. Dahil ang immediate effect po ng pagkakaalis ng docket number, these cases will now be under evaluation. Nako po. Sa Makatwid, hindi sa active case. Kaya po si Ombudsman ay nakalusot nakakuha ng clearance. Nako po. At nakalusot po yung aking kaibigan, Nako. Crispin Rimulya, Nako as po. now the Ombudsman. Kaya po binabanggit, yung pong inyong pinail ay covered po September 11 po kasi sa Makatwid, kung naalis din po ng docket number yon, nalagay sila ngayon sa evaluation process. So sa Makatwid, kung makikita ninyo, walang basis yung preventive suspension because they became cases under evaluation. Napansin po nyo, Secretary? Kakaiba talaga. While it benefited the Ombudsman, the applicant Ombudsman at the time, hindi po nagkabisa yung suspension ninyo because both of these cases were covered under the order issued by Dante Vargas. So may nagsasabi nga, Mr. Chair, kapag ikaw ay nanalangin para umulan, kinakailangan ay pagtiyagaan mo yung putik na idudulot nito. Nakbo. So, nasaan po ngayon yung suspension? Parang napakahirap ikunik nun Ito talaga si Senator Marcoleta, mga binibitawang napakahirap, napakalalim. Pero ang tanong niya dito, wala akong kinalaman yung DPWH Kino-compare lang niya yung demanda dito kay Rimulya, ito yung date. Yung dito naman sa iyo, ito rin yung date. Naalis ba? Ano ba nangyari? Tinitignan lang niya kung kung may pareho. So hindi pa, right now po, ang immediate po kasi naming naging action pagka-file namin ng kaso ay ito nga po, nag-show cause order kami sa lahat to initiate administrative proceedings against the 16 na hindi pa dismissed. Nagpa-show cause order na kami agad-agad sa kanila para masimulan na po yung administrative case against them, And in the process of that, when we received the suspension order from the Ombudsman, sinuspend na ho namin at Which is nag-appoint. ineffective, yun ang sinasabi ko. Opo. Pero right now po, hindi naman po ginif. So right now they are all suspended. At ongoing na po yung administrative process against them. So for all intents po sa amin, at least sa administrative case, tuloy-tuloy lang po kami, Mr. Chairman. Mr. Secretary,
Nakikita ko po kasi dito, meron kang USEC for Regional Operations. Merong isa ring USEC for Regional Operations. Parang si USEC Bisnar yata, Luzon. O ika naman, no ka rin ka USEC. Pasensya na po kayo, Kapampangan kasi kaya. Visayas, Mindanao. Pero, Mr. Secretary, yung DPWH Undersecretary for Luzon has responsibilities that include, among others, overall supervision and control over operations of all regional offices in Luzon, control over all DPWH funded infrastructure projects, including those funded by other agencies and implemented by the DPWH in his area of assignment. Tama po? Tama po, Mr. Chairman. So, napakalaking responsibilidad po ito. Pinagtiyagaan ko pong ipagtanong ang pinanggalingan po ni Yusek Bisnar. Medyo nakakabahala po. Pasensya na po, ano? Noon pong August 15, 1998, Yusek Bisnar, hanggang October 4, 2000, or 2 years and 1 month, kayo po ay nasa PHAU Headquarters Support Service, HSS. Ang ibig pala sabihin ng PHAU, ito po yung Personnel Holding and Accounting Unit na nakakabahala po ang kalagayan sapagkat ito po pala ay mga police personnel assigned to PHAU for various reasons, including secondment to other agencies, those on study leave, or those under floating status, such as personnel with pending criminal investigation, etc., etc. And then, in January 16, 2002 to November 7 to 2002, ganun din po, PHAU HSS. Ganun din po sa November 8, 2002 to 2003, 4 months ito. Ang pinaka medyo maduguri ito, Secretary, PHAU HSS, March 4, 2003 to March 15, 2012, or a period of 9 years. Ano po ang, bakit po kayo naka-float ng ganito katagal pong panahon? More than from 1998 to 20. So ayan, ibang topic na po niya yan. Anyway, yun po yung sinasabi ni Senator Marcoleta na para bagang tinatanong niya, kino-confirm niya kung ganun din po ba yung nangyari doon sa mga DPWH na nakasuhan, kung nawalan ba ng docket. Hindi alam ni ano, ang alam po ni Secretary Vince Dizon ay sila po ay kagad na dinismiss na yung mga yon. So, iba pa po yung tumatakbo sa korte. So, kaya iba na din yung usapan. Pero ang matindi ko kasi dito, alam nyo, dahil sa binuking na naman ni Marcoleta, na kaya pala nakalusot si pangalan nito, si Remulla, because they can bend the law. Gago! Hindi, that's the truth. That's the truth. They bend the law. Kasi, kita mo nag-issue yung ombudsman, nung time na yon, yung acting ombudsman, may in-issue pala na etong period of time na ito, parang, ewan ko, kung buburahin o tatanggalin. In other words, maybe they can issue that. Kaya nga sabi nga, di ba, tama yung sinabi ni Remulla. You can bend the law, but not breaking the law. Ibig sabihin, lulusutan mo at lulusutan. Magpapalusot ka at magpapalusot ka. Para magawa mo yung gusto mo. Perfect example siya dun eh. Oh, perfect example siya ng bend the law. Remulla is the perfect example of bend the law. And because of that, nakinabang siya dun sa bend the law. Gago!
yun pa lang nangyari. Doon tinanggal yung docket number. Pambihira, oo. Ito tungkol kay Marcoleta din. Kasi ngayon, grabe, kesyo inambush daw si Senator Marcoleta. Yun ang sabi, patay tayo dyan. Yun hong mainit na nag-viral sa social media. Social media. Nitong weekends tungkol kay Senador Marcoleta. Ayun nga. Aba, siguro hindi lang 100 ang nag-message sa akin para itanong kung totoo o hindi totoo. Nako, ang dami po talaga nagtatanong. Yun na nga. Maging si Senador Dante Marcoleta, tinatanong ko eh. At tinanong din niya kung naambus daw ba siya. Ay, pambihirang buhay, oo. Totoo ba ito? Naambus daw ako. Pati siya nagtanong. Nagtataka siya eh. Yun na. Oo nga pero first, tayo naman kasi nasa ganitong profession, Nelson. Unang tingin mo palang halatang halatang peke, hindi naman totoo. Tama. No? Kasi pag pinitignan mo, ni walang detalye. Kaya nga mga kababayan sana maging kasi minsan marami pang nagme-message sa akin. Totoo ba to? Totoo ba to? Hindi niya na kailangan yung sasabihin ko kung totoo o hindi. Hindi ko sinasabing huwag kayo magtanong sa akin. Sinasabi ko lang, kayo mismo malalaman nyo na kung totoo o hindi. Halimbawa, katulad niyan, malaking issue malaking pwede nyo naman tignan doon sa profile nung tao na yun, si Marcoleta. Meron naman siya sariling blue check. Ibig sabihin yung verified na Marcoleta page, di ba? Marcoleta na profile. So doon makikita mo na kung meron ba talaga. O kaya kung hindi naman, tingnan mo na lang di sa news kung lalabas. Ako kasi di ko sinasabi, bayaran ng mga news. Okay, marami ho dyan sa mga media, bayaran ho yan. They try to angle everything. Pero somehow, makikita mo yung balita. Ibig sabihin, ganyan, hindi naman nila ma-angle pa yan eh. Tingnan mo lang kung totoo bang may lumabas. Di ba? Totoo ba na nag-earthquake? Kasi mali mo, kagigising mo lang, di ba? Hindi mo alam. Doon, hindi naman siguro nila i-angle yun. Yun yung ibig ko sabihin, mga kababayan. So, tingnan natin. Kasi huwag tayo kaagad maniwala at mataranta. Ang dami yung nagtatanong. Minsan, sabi ko, alam niyo naman siguro yung sagot kasi lumabas lang sa isang vlogger. At ito matindi. Yung mga vlogger nagpakalat, mga Marcos loyalist. Gusto ba ninyong patayin si Marcoleta? Nagtatanong lang ako Gago! Bakit? Tinik ba po ba talaga siya? Kaya hanggang pangarap na lang kayo? Diba? Ang matindi nito, pag sa side nila, yung ganong fake news, di umano, kahit hindi nga fake news may gagawing step ang gobyerno, ikukulong yung mga tao. Pero yung mga ganito, tingnan ninyo, mawawala lang bigla-bigla ito. But they can't find kung sino yung tao na yun. Kasi yun yung sa nahahanap nila Basta, ang kinontra mo ay nasa gobyerno, kikilos sila. Kahit nga hindi fake news, kikilos sila para usigin, para i-prosecute, para ikulong. Pero pag ang na-fake news na ay yung mga nasa oposisyon, wala silang pakialam dyan. Wala silang pakialam dyan. Ano yan? Bahala kayo, ganun. Wala lang, picture lang. Tapos ganun lang ang sinabi. Yes. Pag tingnan mo yung detalye, wala kang makikita ang detalye. Ayun nga. Di ba? So hindi mo siya may tuturing na totoo. Yes. At hindi lalong ni maliit na balita, hindi mo masabing may bahid na katotohanan Wala pang ibang sources, siya lang no? Wala. Ano ba? Drick, parang, TV, parang ganun kinote lang siya ng iba't iba. Pero kung nag-share lang Ay, pero pagka ganun, alam nyo na hindi totoo yan. ay, pero nagtagumpay siya, malamang malaki kinita ngayon nun. Malamang. Ang problema, malaking problema din yan. Oo. Kasi pwede siyang i-report ng mga tao, lalo yung mga nag-alala. Oo. Hindi, kasi alam mo, tuloy muna natin. Hindi lang yun. Nawawalan siya ng kredibilidad. Ayun. Kaya Pati channel niyo po dyan. Ngayon siguro baka Kaya lang mga kapatid, maraming ganyan di ba? Yung credibility, wala silang pakialam dyan. Meron nga yung nagsabi ng Talano Gold, hanggang ngayon putang inang kapal na muka. Kung ako yung nagsabi ng Talano Gold na pag nanalo si Marcos, ipamimigay yung Talano Gold, hanggang ngayon wala pa yung Talano Gold, tangin na magbubura na ako ng channel. Kung ako nagsabi nun, pero ngayon boy pa yung animal na yun
Hindi pa nagbubura ng channel yun eh. Di ba? Hindi pa nagbubura ng channel yun. Animal na yun. Sabi niya, diniscuss natin dito yun. Meron ng Talano Gold. Ang inang bobo nung hayop na yun. Asang ano mo? Baka nag-pull outan, ha? Baka Ayan. nag-unsubscribe yung marami. Ayun na nga. Pero tingnan ko yung Kilala niyo yun? Kung sino yun? Yung animal na yun? I-comment nyo nga dyan. Hindi yan ng ating contest ha. Pero i-comment nyo nga dyan. Kung sino yung tanso vlogger na yun na sinabi, pag nanalo si Marcos, ipamimigay ang Talano Gold. Ang inang yan hanggang ngayon, nga, puro tayo utang. Ibinenta pa yung ginto natin, ipamimigay ang Talano Gold. Animal ka rin no? ano, parang wala din naman ganong subscriber eh. Kaya pala. Yung channel. Ayun pala yung gusto niya. Oo nga, baka nagpapansin lang. Ano, Naku, delikado po yan, ha? Huwag niyong gagayahin. Yung gagawa kayo ng maling balita. Tapos lalo na kung may mga taong madadamay. Ayaw naman. Oo, Kaya delikado sabi ko, yan. paano yung mga supporters at mga tagahanga na Senador Marcoleta, yung mga naglala? So, hindi po yan totoo. kamag-anak. Ha? Hindi po, wala. Aba, Oo. ano ba nakalagay doon? Inambus daw? Muntik na. Muntik inambus. na raw Oo. inambush. Nako po. Ay, nung maghapon mula umaga hanggang hapon magkasama kami ni Senador Marcoleta nung Sabado eh. Ay, baka naman na-ambush kayo habang magkasama kayo. Oo nga. Nag-interview sa kanila doon, hindi naman ambush interview. Talagang biyernes pa lang nakaplano ng sir, interview po kayo. Ho. So kahit ambush interview, wala pala. Walang nangyaring ambush interview. Pagkatapos ng aming aktibidad, naghiwa-hiwalay kami. Sabi niya, may kausap lang siya dito sa tapat ng himpilan. Pagkatapos umuwi na rin sila. At saka yung picture yatang ginamit nun picture sa ibang balita, no? Oo. May mga polis, may mga militar. Oo. Ayan no? Iba pa ata yan. Ano? Yan, puro fake news eh. Ayan, tignan ninyo. Tignan ninyo ha. Militar. Oo. Di ba? Ano yan? Sandali Hindi ko kasi makita ng malapitan eh. Lagay natin dito yung para makita natin ng malapitan. BBM United. Tingnan mo itong mga putang inang mga loyalista na to. Animal talaga no? Militar. Di ba? Iba pa ata yan. Ano? Yan, puro fake news eh. Ayan. Sus. Hindi yung last. Pag i-check nyo lahat yan, chinek ko marami dyan talaga loyalista. Sila naman na mahilig mag-fake news eh. Eto, tanungin ko kayo. Di ba si pangalan no, si Aling Claire, laging sita ng sita yun. Sinasabi niya, galit sa fake news, itinatama. Bakit di mo itama ito? Sabihin mo, kayong mga loyalista, huwag kayo nagpapakalat ng fake news. Ba't di mo kayang gawin yan, Aling Claire? Namimili ka lang Namimili ka lang ng sisitahin Hindi. Sabihin na natin, baliktarin natin ito. Ang sinabing ganyan si Marcos instead na si Marcoleta. Sigurado ako bukas magsalta ka baka sabihin ng iba, sandali, banat bay. Hindi naman siya tauhan ni Marcoleta. Oo, pero still, the point here, lagi niya kasi sinasabi, nandyan siya para itama ang mga peking balita, di ba? Oo, kahit ba hindi siya tao ni Marcos, I mean, if you are really against fake news, ako ganun Ako ganun. Kahit hindi naman ako loyalista, pag nakita kong fake news, whether ang pinipake news si Marcos o si Pangulong Duterte, si Marcoleta o si Soto, kinukorek natin. Kasi ako, galit ako sa fake news. Ayoko talaga ng fake news. Kasi biktima ako ng fake news Oo. Walang biro. Ang dami na po nag-fake news sa akin. Kahit nga po yung mga kaalyado, fake news Yung mga iba pa mga kaalyado, kung ano-ano sinasabi tungkol sa akin. Kaya galit ako sa fake news. Hindi ko gusto yan. Whether it will serve your political color o hindi, fake news is fake news. Huwag natin sakyan yan. I hate fake news. Kaya ako never ako sumakay dyan. Kahit nga, di ba, yung isang pinakamalaking controversial na video, di ba? Sinabi ko kagad sa inyo, I do not believe it. It's not enough for me. Sinabi ko, ayan. Hindi ko sinasabing hindi totoo yun, Na hindi totoo yung ini-imply ng video na yun. Hindi.
Tangina, kayo nga bumoto, ako hindi eh. Kasi naniwala na ako noon pa, I do not need that video to confirm to me. Kasi, alam mo, yung mga video-video na yan, madali nang dayain ngayon yan. Hindi ko sinasabing dinaya yun ha, wala ko sinasabi. Okay? Ang sinasabi ko lang, madali nang dayain yan. Mahirap ikumpirma ang isang video, photo, kung totoo o hindi. Kaya nga kahit yung si Saldi ko, yung gumaganon-ganon siya na ayaw niya magpa-picture, pinuna ko rin yun. Sabi ko, alam yung lahat, na best friend ko yan, si Saldi ko, talagang pinahirapan ako niyan. Di ba? Kinasuhan ako niyan. Pero hindi ko sasakyan yung mga alam kong peke. Peke, kaya nga, hindi ako bumabase doon. Galit kasi ako sa fake news. Naniniwala ako doon sa sinabi ni Pangulong Duterte kasi siya mismo nakita niya. Meron siyang experience na pinaniwalaan ko, na nakita ko, na nakausap ko direkta mula kay Pangulong Duterte yung mga sinabi niya sa akin. So kaya ako naniniwala at that time, kaya nga hindi tayo naging unity team eh. Di ba ho? Yan ang dahilan. Hindi ko na kailangan makumbinsi. At as the time goes by, hindi mo kailangan patunayan through video or picture ang isang tao ay bangag. Tingnan nyo lang mag-decide. The way they decide, the way the direction, makikita mo na kung ang tao lutang o hindi. Di ba? Wala ipabago-bago. Basta, makikita mo na yan. Di mo na kailangan. So, anong punto ko dito? Kaya nga, ladies and gentlemen, kung talagang seryoso si Aling Claire na punahin ang mga fake news, dapat pinuna rin niya to. Di ba? Dapat sinasabi niya, huwag kayo magpe-fake news kung ayaw ninyong ano. Ang problema, mga Duterte lang ang target ni Aling Claire. Nilagay siya doon para i-bash lang ang mga Duterte. Di ba? Hindi. Ito mga kababayan. Kaya nga, dito mo masasabi, mako-confirm mo na bayaran ng mga media. Imagine ninyo, panahon ni Pangulong Duterte, ang inilagay sa ganyang posisyon ni Aling Claire si Mocha. Tapos si Mocha bira ng bira kay Leni Robredo. Sigurado ako, pinag-initan na ng media. Hindi yun ang posisyon niya, pinag-initan siya. Di ba? Pinupuna, ba't pa nagbablog yan? Bakit pa nagaganyan yan? Dapat di na nagbablog yan. Pero si Aling Claire, pinuna ba ng mga media na nagbablog siya? Hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung vlog niya eh. Kumikita ang animal eh. Hindi, totoo. So, di ba dapat conflict of interest yun? Kasi yun ang sinasabi nila nung kay Mocha, conflict of interest yung pagbablog niya. Kasi nasa PCO na siya. ASEC lang yun ha. Eto, USEC. Bakit hindi conflict of interest? Diyan mo mapapatunayan na bayaran ng media. Lalong-lalo na yung nandiyan sa press. Malacanang press cartel. Naku po, daming bayaran dyan. Ibig sabihin ito, nilabas na nung page ni Senador Marcoleta. Dahil ang daming nagkakalat-kalat ng mga fake news no? Totoo. Kaya sinabi niya na lahat yan fake news. Hindi lahat totoo. Yun na nga. Ako, ewan ko lang, halimbawa, gaya niyan, pwede ba mag-initiative ang police, NBI, yan. o kaya, mga ahensya ng gobyerno, na maghain ng reklamo dito? Alam mo, Jen, o i-report? ginawa na ng NBI yan eh. Ganon? Noong ang Pangulong Bongbong Marcos ay bumisita sa Bogo, Cebu. Nagpa-picture, may picture doon na lumabas. At may isang gumamit sa picture, nilagyan ng araw yung ulo ng Pangulo at nilagyan niya ng caption na headshot. Nakakulong pa yung tao eh. Hanggang ngayon? Kasi daw yun? NBI parang assassination attempt yun. Pero ang tinutukoy pala doon, Bisaya, natapat doon sa Bogo, Cebu. Yun ang paliwanag nung tao. Pero siyempre sa mga, at saka daw ang ibig sabihin ng headshot sa Cebu ay Cebuano ay sapul. Pero sa iba, siyempre naman, hindi lahat ng magbabasa niya Cebuano, di ba? Kasi kung sa shooter daw, yung mahawak ng baril, pag headshot, ibig sabihin, tinamaan ka sa ulo. Yan lang ha. Arrow. Tsaka interpretation lang. Yes. Higit lalo ito na talagang muntik inambush. Pwede yan. Bagay, Pwede yan.
Yun, oh. So, ayan, ha. So, ayan po yung fake news kay Marcoleta. Ang lupit talaga. Naku po, ba't hindi ho ito? Ay, nako. Ito pa, balita naman natin itong yung patotsadyahan ni Paulo Duterte at ni Congressman Paulo Duterte at ni AFP Chief Browner. May patutsada si Davao City Representative Paulo Duterte kay AFP Chief General Romeo Brawner Jr. tungkol sa US missile na kaya raw umabot sa China. Ayon naman sa tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea, tila dinidepensahan daw ni Duterte ang China. Nako. Narito ang agenda weekend report ni Andrea Salve. Sinusugal daw ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner Jr. ang buhay ng mga Pilipino para magpakitang gilas sa Estados Unidos. Yan ang mainit na reaksyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa sinabi ni Browner na kayang umabot sa China ang US-deployed Typhoon missile system. Bago raw magyabang ang general, ang tanong ni Duterte, kaya ba nitong pigilin ang ganti ng China? Yun kasi, alam mo, tama si Congressman Pulong dito eh. Hindi ko alam bakit may kailangan... bakit mo kailangan sabihin? Sige. Ito ganito lang kasimple. Ilagay natin sa salitang kalye. Halimbawa, may baril ako. Pare, ito si Bang ko, si baril ko. Meron akong nakakaalitan. Ipopost ko sa social media. Itong baril ko ito. Kaya kang itumba nito. Jay Guevara. Kunwari lang nakakalitan ko si Jay Guevara. Kaya kang itumba nito. Di ba? Nagyayabang ka, anak ka ng animal, kang gago ka. Alam mo na nga may tensyon eh. Alam mo na nga may tensyon. Halimbawa lang magkaaway alam mo na nga may tensyon tayo sa China, magsasalita ka pa ng ganito. Kaya tama talaga yung punto ni ni Pulong dito. Ipinapahamak mo ang mga Pilipino diyan sa... Hindi ko alam bakit ang mga opisyal... Nung panahon ni Pangulong Duterte, mga opisyal natin hindi mapapel, hindi madaldal, no? Bakit ngayon medyo mapapel? Mahilig sa media? Lahat ba kayo gusto niyong kumandidato? O bumibida-bida lang kayo para sa asawa? I mean... Asawa tuloy. Hindi kasi, baka nagpapalakas sila sa asawa ni Marcos. Hindi natin alam. Sino raw ba ang tunay na pinagsisilbihan ni Browner? Ang bansa o ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos? CIA pa. Kung national security raw ang pinag-uusapan, dapat anyang mas pagtuunan ng pansin ang tunay na mga problema ng bansa. Mga proyektong walang kwenta at ang walang takot na pangungurakot sa pera ng mamamayan. Kung hindi raw kaya ni Browner na proteksyonan ang publiko mula sa nakaunipormeng mga magnanakaw, hindi raw nito maaaring ituro kung paano dapat na depensahan ang bayan. At sa huli, tinawag pa nitong trigger-happy ang general. Sinagot naman ito ni Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela. Anya, bitbit daw ng mga patutsada ni Duterte. Ito na naman si Tariela. Hindi naman siya kinakausap, sumasali sa usapan. Medyo Tariela yung bunganga mo Hindi ka naman kasali sa usapan eh. Ano na namang yan? Niyari ka tuloy ni Pulong. Siya ng pamilya sa pagsisilbi sa bayan. Ang pagpapaniwala sa mga Pilipino na mali ang pagtayo laban sa bullying ng China dahil alam daw ng buong bansa kung gaano katahimik. Ano na nakikisali, di naman alam yung sinasabi. Walang sinasabi si Pulong na hindi tumayo laban sa China. Hindi, alam mo kung bakit ganitong statement niya. Kasi gustong palabasan nila na talagang pro-China ang mga Duterte. Pero wala naman kasi sinasabi si Pulong na, hindi, kampiyan natin ng China. Hindi yun. Ang sinasabi ni Pulong, sandali, wag mo ipahamak yung mga Pilipino. Bakit? Kailangan mo bang ipagyabang na, ito, tatama ito sa inyo. Kayang tumama nito sa China, abot to sa China. Yan ba ang ibig sabihin ng tumatayo ka laban sa China? Hindi.
Hindi ganyan. Kaya nga dapat diplomatic ang lahat ng paraan eh. Labanan natin, diplomatic. Merong paraan, hindi yung, eto, abot sa inyo ito. Kayang tamaan kayo nito. Ang gago rin no? Ang pamilya Duterte sa mga insidente ng harassment sa West Philippine Sea. Hindi raw pagyayabang ang sinabi ni General Browner tungkol sa missiles at pawang katotohanan ito. Wala raw pinatatama ang bansa sa naging pahayag ng opisyal at pinaninindigan daw nito ang isang malayang Indo-Pacific. Tinawag din ni Tariela na deflection ang binanggit ni Duterte tungkol sa CIA na pag-iiwas sa tunay na mga isyung kinakaharap ng mga Pilipino sa WPS gaya ng water cannon attacks. Panghaharang sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc at militarisasyon ng China sa karagatang dating pinagsasaluhan. Kung meron daw isinusugal ang buhay ng mga Pilipino. Dating ang, ito sa'yo na nanggaling, dating pinagsasaluhan yung lugar na yan. Ngayon, gumulo na. Bakit? Hindi, tanungin niyo sarili niyo, bakit dati pinagsasaluhan yan? Nung panahon ni Pangulong Duterte, malaya yung mga magsasaka natin. Diplomasya. Ganun dapat, diplomasya. Ngayon, tingnan ninyo, walang diplomasya. Di lalo tayong hindi nakapangisda dyan. Pilipino, yun daw ay ang mga nagpapanggap na hindi totoo ang mga banta habang nakikipagkaibigan sa Beijing. Hindi raw kapayapaan ang tinataguyod ni Duterte sa kanyang pahayag, kundi pagtatanggol sa China. Sa isyu ng korupsyon, binigyang diin ni Tariela na hindi ito bagong imbensyon. Lumala pa nga raw ito noong COVID-19 pandemic na tumama sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte na ama naman, ng mambabatas na naungkat ng nooy Senate Blue Ribbon Committee bilang Farmally scam. Hindi raw sila trigger happy dahil malinaw ang kanilang defense posture, kapayapaan at pagpapalakas ng soberanya sa pamamagitan ng pagkakaisa. Gayon ba ang kapayapaan? Ipagyayabang mo na meron kaming kayang umabot sa inyo dyan, ha? Na missile. Kaya namin paabutin ito sa inyo. Yan ba pagkano ng kapayapaan? Anak kayo ng wewe, oo. Ang kailangan daw ng Pilipinas, mga leader na nagtutulungan at hindi nagtutulak ng pro-China narratives. Sa huli, binalik niya ang tanong ni Duterte, sino raw ba talaga ang pinagsisilbihan nito? Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve. Ito ang sagot ni Congressman Pulong Duterte dyan sa sinasabi nitong ewan ko, Chihuahua. Chihuahua ang tawag. Hindi ako nagtawag niyan. Si Congressman. Okay, ito ang sabi niya. Yan, basahin natin. Chotomate. Yan. Wait lang, inaayos lang natin. Huwag kayo masyadong naiinip. Naano niyo ako, ini-stress niyo ako . Statement of Representative Paulo Z. Duterte. I confronted Browner. It was the Chihuahua who barked. Gago! J. Tariela, a discharged PMA cadet. Ay, kadiri naman. Tangina, na-discharge ka pala. Although inamin naman niya talaga na na-discharge siya. Ba't ka na-discharge? Alam ko kung bakit. Baka dyan sa bunganga mo. Yung bunganga mo kasi nakaka-irritate . Baka nainis sa'yo yung mga higher official mo dyan. Cadet allegedly for cheating. Ayun naman pala, for cheating. Di umano. Now trying to climb ranks. Ay, God, kadiri. Sabi nga nila, ang kapatid ng sinungaling ay nangangalunya. Ay, hindi. Iba pala. Ang kapatid ng sinungaling magnanakaw. Yun. Ano ang kapatid ng cheater? Now trying to climb ranks by leaking boots. Ay, kadiri. Yeah. Attacking those against the Bangag administration. Sige, dila ka lang. Dila ka na ng dila dyan sa boots. Sigurado ka ba, Congressman Pulong, boots ang dinidilaan yan? Hindi yung wet packs? If you want respect, earn it first. Not by barking. Not by brown nosing. Not by dragging your institution into your insecurity. Ay, God, grabe, sakit nun. Shit! Shit! Sakit nun. Sabihin ba naman, huwag mo nang idama yung institusyon dahil lang sa insecure ka. Gago!
Ariela, insecure ka ba? Kanino ka insecure? Kay Trillanes. Kasi pag si Trillanes, bumuka ang bibig, pinapansin ng media. Kasi nila naman bibig ang bumubuka doon. Kaya pinapansin ng media yun. Hindi natin alam, di ba? Malay mo, merong Noche Buena, ganun. Mamigay ka rin. Hindi ako sure, ha? Honor is earned and you've earned none. Ay, grabe. Honor is earned but you earned none. Nako, grabe naman yun. Wala ka daw na earn. Yuck. My statement was plain and simple. Even those not in the Coast Guard could understand it. My statement was never about China or any nation, but one that is born out of concern for Filipino lives. A matter which this government has failed miserably to protect both locally and internationally. A statement which provoke rather than avoid military confrontation is never a good idea, especially if a nation cannot afford one. Palakpakan. Alam mo, ito si Congressman Pulong, tahimik lang, simple lang pero rock eh. Simple lang itong maman to, pero yun yung yung isang ganun mo lang, talagang mapipikong ka talaga eh. Sundot ika nga. Sundot na sundot niya yung mga tatanga-tangang ewan. Kasi ang linaw eh. Hindi naman kinakampihan yung China. But we are in a very complicated situation. May nagaganap na sigalot. Hindi. Tanungin kita, Tariela. Answer by yes or no. Di ba may conflict tayo? In a conflict, anong dapat gawin para bumaba ang conflict? Di ba, as much as possible, you try to, alam mo yun, mahinahon ng pagsasalita. Kahit saan banda to eh. Kaya nga meron sa Biblia, di ba? Parang sinasabi doon, yun sikreto sa mga totoo ito, sikreto ko ito sa sa road rage. Alam naman natin, di ba, pag road rage, maawayan dyan. Pag nagkasingitan, yung ganun, yung dugo mo talaga pag umakyat. Pero sabi nga, a gentle answer. Di ba? Napaka-importante yan. Nasa Biblia, nakalimutan ko lang exact words. Basta a gentle answer, parang pinapahupa niya yung tension. Di ba? Yung anger nawawala because of the gentle answer. Ganon din po pagdating sa international relationship. Kung gusto ninyong maayos, dapat gentle ang lahat ng approach. This is a diplomat. We cannot afford, or any one of us can afford to go to any war. Hindi ibig sabihin ng ayaw mo ng gera ay ibig sabihin pro-China ka na. Wala akong pakialam sa China. Hindi ko yung China. Ang interest ko lang sa China, yung mga gadget nila. Pero wala akong interest dyan. Hindi ko kilala yung mga yan. Wala, hindi. Out ako dyan sa mga sinasabi ninyong kakilala, ganito. Ako, hindi. Wala ako. Kahit tiktikan nyo ako, wala akong kilala dyan sa mga yan. Hindi ko kilala yung mga yan. Okay? Pero, as much as possible, dapat gentle ang approach natin. Bakit? Ayoko ng gera. Nakita nyo ba yung mga gerang nangyayari sa ibang bansa na dahil ina-agit ng Amerika, tapos nung ginera na nila yung kalaban, biglang naiiwan sila sa ere? Gusto nyo maging ganun tayo? At ako, kahit ba hindi tayo maiwan sa ere, halimbawa na lang, talagang sinuportahan tayo ng Amerika sa gera. Gera pa rin yan. Ang gera ay gera. Maraming mamamatay dyan. Maraming mga sundalo natin. Hindi naman po ibig sabihin ng gera, ang lalaban na lang para sa atin, Amerika. Ang tanga-tanga naman natin. Yan yung sinasabi ni Pulong Duterte. My concern, any nation but one that is born out of concern for Filipino lives. Yung buhay ng mga Pilipino. Diba? If we can, ganito yan eh. Alam mo yung mga rambulan, nauso kasi sa amin yan nung high school eh. Pag magrarambulan kayo, sisiguraduhin mong alam mong mananalo ka.
Kung alam mo matatalo ka, i-cancel mo na lang yung rambulan. Kasi kawawa ka eh. Alam mo matatalo ka eh, di ba? So gumawa ka na lang ng palusot, ayusin mo na lang yung sigalot kasi alam mo matatalo ka. Sa tingin nyo ho ba mananalo tayo? Kahit kampiyan pa tayo ng Amerika? At gusto nyo ba magkaroon ng, halimbawa na lang, simpleng-simple lang. Nagkaroon ng gulo. Kinampihan tayo ng Amerika, China nandyan. Eh kung kumampirin yung ibang bansa sa kanya, tulad ng Russia, di ba, tsaka North Korea. Sabihin na ako, wala akong pakialam sa North Korea, mas gusto ko yung South Korea kasi nandun yung mga idol ko. Wala akong pakialam dyan. Wala rin akong pakialam sa Russian, kahit magaganda yung mga babae nila dyan. Hindi, wala akong pakialam. Ang punto ko lang dyan, pag nagtulong-tulungan na yan, tapos magtutulungan to, madadamay pati yung Japan, favorite kong puntahan. Yeah? Magkakadamayan na yan. Pag nagkagulo yan, sa tingin nyo meron tayong tataguan? Ang gera ngayon hindi na yung barilan. Ha? Baka akala nyo saksakan lang ang gera ngayon, katulad ng unang panahon na sa isang lugar lang sila, maghaharapan sila, tapos magtutugtog-tugtog, ganun-ganun, tapos biglang maggegerahan ng ganun. Hindi ganun ang gera ngayon, ha? Ang gera ngayon, pindutan na lang. Bam mo na. Ganun na kaagad. At pwedeng nuclear pa. Ibig sabihin nun, wala maliligtas. Sino sa inyo may bunker? Diba? Kahit saan ka nakatago, pag nagkagera-gera. Kaya nga, as much as possible, let's go have peace with one another. Mag-usap, diplomatic, hindi yung ganito na, kita mo ba to? Tita mo to? Pag ito, binomba kayo ng laser niya, tatama sa inyo, kaya kong paabutin to ng bahay mo, J. Guevara. Alam mo na may conflict kayo eh. Tapos gaganunin mo pa. Anak kayo ng wedding, di ba? Nakakairita eh. Tuloy natin, iba namang usap. Pag-usapan naman natin yung ibang bagay. Ay nako, eto kasing mga bago na naman nilang pautot. May bago na naman pong pautot si Lacson. Alam mo to si Lacson, ewan ko, bakit ka ganyan? Ugali mo Lacson, kabig-bawi ka. May, ano ka ba? Ay, hindi. Ba't yung Isa lang ang mensahe ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kay Leyte Representative Martin Romualdez at dating Congressman Saldico. Kung walang tinatago, humarap sa pagdinig ng voluntaryo at sa kanyang inaasahang comeback sa Blue Ribbon Committee. Di lang flood control scandal ang kanyang sisilipin. Narito ang agenda report ni Hannah T. Inuudyok na si former House Speaker Martin Romualdez na voluntaryong lumitaw sa Senate Blue Ribbon Committee hearings. Sabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa Agenda Weekend ng Bilyonaryo News Channel, kung hindi naman daw totoo ang naging cash deliveries sa kanyang bahay kaugnay ng infra projects, dapat magkusa na lang siyang sumipot. Kung solid naman ang kanyang depensa sa parte na yon, sa aspeto na yon, na yung pagdi-deliver na di umano ay hindi pwedeng mangyari o imposible mangyari kasi under construction yung bahay. Binunyag ng surprise witness na si Orly Guteza na siya mismo ang nag-deliver ng higit kumulang 46 na luggage. May laman daw itong kickback na hindi bababa sa 40 million pesos each sa bahay ni Romualdez at dating Representative Zaldico. Yan ay mula 2024 hanggang ngayong taon. Para kay Lacson, mas maganda kung may daladala ring pruweba si Romualdez para pasinungalingan ito. Kung meron na itabing logbook,